sa mga una niyang linya, kung babasahin po natin yung gospel books. Sa Juan 2:4 ay sinabi niya doon na, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sa Juan 7 verse 6 naman ay sinabi niya ring, hindi pa dumating ang aking panahon. Pagdating po ng Juan 12:27, siya ay nabagabag sapagkat alam niyang malapit na ang takdang oras. At sa talata po na ating binubulay, sinabing alam niya na naganap na ang lahat. Ibig sabihin, wala pong inilihim ang Diyos Ama kay Jesus. Alam niya ang magaganap. Alam niya na yun talaga ang itinakdang oras. And He is fully aware, fully knowledgeable, fully mindful, and yet, He willingly and painstakingly did it all. Nagpasakop siya at isinakatuparan ang dapat maganap. Tiniis ang sakit, binata ang hirap. Ngunit ano ang dahilan? Para kanino? Sino ang nagkasala? Sino ang makasalanan? Ano nga ba ang tinapos ni Jesus sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus? It is finished. One of the most powerful proclamation and declaration of victory in the Bible. At sa orihinal po na Griegong wika ay sinabi ni Jesus, tetelestai. Tetelestai. Kaya upang mas maunawaan po natin ang ibig sabihin ni Jesus, pag-aaralan po natin ang kahulugan ng salitang ito. Let's have a word study. Dahil nung panahon po nila, ang salitang tetelestai ay karaniwang naririnig sa 3 lugar, sa pamilihan, sa digmaan, at sa mga paglilitis sa korte. So ano ba ang ibig sabihin ng tetelestai? Number 1, the debt has been fully paid. The debt, as in utang, the debt has been fully paid. Ang utang ay ganap ng nabayaran. It's an accounting word. I'm sure may mga accountant tayong kapatid. You're so familiar with the accounting terms. But during that time, the tetelestai word is an accounting word na ang ibig sabihin ay paid in full. Sa mga pamilihan po noon, kapag bumili ang isang tao at makatapos makapagbayad, sasabihin niyang tetelestai, na ang ibig sabihin ay ganap ng nabayaran. O kung ang isang tao po ay may utang noon, kapag siya ay nakapagbayad, bibigyan siya ng kapirasong papel na meron ding tatak na tetelestai na ang ibig sabihin ay nabayaran na ng buo. Sino po dito ang sino po dito ang mahilig sa hulugan? Siyempre, walang aamin. Sino dito yung suki na ng home credit? Pakitingnan nga po yung katabi. Pakisabi, wag tayong mangungutang. Dahil po sa inkapasidad na magbayad ng buo, inuunti-unti natin ang pagbabayad. Kapag ganoon, hindi natin maaaring ariin ang isang bagay hanggat hindi pa fully paid. Pwede pa rin yun sa ating mawala, pwedeng makuha, pwedeng bawiin mula sa atin anytime. At wala pa rin po tayong panghahawakan, wala pa rin tayong kapanatagan. Subalit doon po sa krus, bago ang kamatayan ay idiniklara ni Jesus, tetelestai, it is finished, it is fully paid. At ano ang tinutukoy niyang paid in full? Ang atin pong mga kasalanan. Sabi sa Isaiah 53 verse 10b, ang kaniyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa Colossus 1 verse 14 naman ay sinabing, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo. At sa Colossians 2 verse 14, He canceled the records of debts. He canceled the records of debts. Wala na tayong record ng kasalanan. Ito'y binayaran na ng buo. Nangangahulugan lamang po ito na sapat ang naging sakripisyo ng Panginoong Jesus. Nung sinabi niyang tapos na, ang ibig niya ring sabihin ay bayad ka na sa lahat mong utang. Pwede mo pang sabihin yun sa iyong katabi, bayad ka na sa lahat mong utang. Bayad na yung kasalanan mo. At kailangan mo yung paniwalaan at panghawakan. Not just paid, but paid in full. Hindi lang bayad na, kundi bayad na ng buo. There's a difference between the two. Hindi po ito down payment o paunang bayad na kailangan pa rin ng pangalawa o pangatlong sulong o kailangang hulugan linggo-linggo. Hindi mo pwedeng sabihin na napatawad ka sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus plus something else. Ito ay kompleto at perpektong bayad. Hindi partial o temporary down payment o temporary payment.
And as a matter of fact, it covers all sins. It covers all sins, past, present, and future. Marami pong mga Kristiyano ang nag-iisip na ang ginawa ni Jesus ay sapat lang sa mga unang kasalanan na nagawa natin. Kaya yung mga pangkasalukuyan at panghinaharap na kasalanan ay kailangang sila ang magbayad at magbuno. Subalit dahil nga sa idiniklara ng Panginoong Jesus na it's paid in full, it's eternal. Wala nang maidadagdag pa kasi bayad na lahat-lahat. Malinaw po ba yun sa atin? It's paid in full, fully paid, bayad na lahat-lahat. Minsan hindi lang po natin sinasabi pero may mga pag-iisip na may kailangan pa rin tayong idagdag sa ating mga sarili para maligtas. Kailangan kong gumawa ng mabuti, kailangan kong mabuhay perfectly, kailangan kong umattend palagi sa church. Tama po lahat ng bagay na yon, and we encourage you to do all those things. Tama ang mga bagay na yun, pero mali ang isipin na kailangan natin yun gawin para makabayad tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Na para bang ang kamatayan ni Jesus ay para lang sa ilang bahagi ng ating buhay o ilang kasalanan na ating nagawa at ilang bahagi ay tayo pa rin ang responsableng magbayad. Hindi po. We are living by grace alone. It's paid in full, meaning you don't have to carry guilt or shame anymore. Hello? You don't have to carry guilt or shame anymore. You can let them go. Pwede mo na silang bitawan at ibaba sa paanan ng krus because everything has been paid in full. Your baggages, your past mistakes. Pwede po nating ariin at angkinin ang kapatawaran. Kailangan nating mabuhay bilang mga mananampalataya na ganap na nagtitiwala sa ginawa ni Jesus. Lahat po tayo ay nagkasala at papunta sa kapahamakan. Subalit nabuhay si Jesus, inihandog ang sarili na parang isang tupang kakatayin, sabi sa Isaias. Siya po ang nagbayad para sa atin. At ang ginawa niya ay hindi kaunti o hindi paunang bayad, kundi buo. Walang kulang, kumpletong bayad. Sino po dito ang may malaking utang? Grabe naman, brother, yung mga tanong mo. Sino po dito ang may utang? Can you imagine for a moment na may malaki kang utang na di mo kayang bayaran? Kahit pagtrabahuhan mo, kahit buong buhay pa ay magtrabaho ka para mabayaran yun ay kulang pa din. Kahit mag-overtime ka na mag-overtime ay hindi pa rin sasapat. Kahit magpakamatay ka pa sa sobrang pagod ay kulang pa din. At dahil dun sa utang na yun, pagkatapos ng mahirap na buhay dito sa mundo, walang hanggang paghihirap ang dadanasin mo na mas matindi pa sa lahat ng unang hirap na pinagdaanan mo dito. Can you imagine for a moment? And now from imagination, let's bring it to reality because that is the reality. That is our reality. We are all destined to the eternal damnation. Lahat tayo ay may malaking utang na hindi natin kayang pagbayaran, and I'm sorry kung naging mahirap ang buhay mo dito sa mundo, pero mas sorry kasi after ng buhay mo dito sa mundo, ang pupuntahan mo ay mas matindi pang paghihirap. Imagine being hopeless. Walang pag-asa, walang matatakbuhan, walang kinabukasan. At sa gitna ng tiyak na kapahamakan ay dumating ang isang tao na nooy hindi mo pa naman kilala. Hindi mo nga siya naisip o binigyan ng kahit konting halaga. Para sa iyo isa lang siyang kwento o baka ideya na hindi mo totoong nararanasan noon. Hindi mo siya hinanap at hindi mo siya pinili. Pero kahit sa gitna ng pagdududa, kahit noong hindi ka pa naniniwala, kahit noong napakasama mo pa at maituturing kang kaaway, sinabi niyang siya na. Siya na ang magbabayad ng utang mo. Wow! Great news! Good news! May mas gaganda pa bang balita doon? Wala na. That's the greatest news na pwedeng matanggap ng sino mang tao dito sa mundo. At handa siyang ipako doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at mamatay. At bago malagutan ng hininga, sinabi niyang naganap na. Nabayaran na ang lahat mong utang, wala ka ng utang sa kamatayan, tinubos ka na, binayaran ng malaking halaga, kaya't ngayon sumasampalataya at nabubuhay para sa Kanya na pinagkakautangan mo ng kamalayaan na meron ka. Tetelestai, our sins have been
fully paid. Pangalawang kahulugan ng salitang tetelestai, the sentence has been fully served. The sentence has been fully served. Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isa pa pong gamit ng salitang tetelestai noong panahon ng Panginoong Jesus ay sa mga korte o hukuman. Kapag binasa po ng tumatayong hukom ang salitang tetelestai, iyon ay nangangahulugan na ganap nang nabayaran ang parusa. The sentence has been fully served. Kung ang hatol ay pagkabilanggo, natapos na ang panahon ng pagkabilanggo. Kung ang hatol ay pagmumulta, naibigay na ang multa, nakapagbayad na. Kung ang hatol ay kamatayan, naipataw na ang kamatayan. It's fully served. Nakamit na ang hinihingi ng hustisya. Napawi na ang galit ng ginawa ng kasalanan. At kung ikaw ang akusado, mayroon ka ng kalayaan. Tayo pong mga tao, gustong-gusto nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Tama po? Lalo na kapag yung personality mo ay yung talagang medyo nagiinit ka agad kapag feeling mo naagrabyado ka. And it's a good thing po na alam natin kung ano ang deserve natin. Deserve natin ang maayos, payapa, at ligtas na komunidad. Maayos na tirahan, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, maging panatag at magkaroon ng isang magandang kinabukasan. We always fight for our rights. Pero sa lens po ng Biblia, in the lens of the Bible, we deserve nothing but hell. Impyerno ang karapat-dapat sa atin. Kahit ano pong pagsisikap ang ating gawin, haharap at haharap po tayo sa hukuman ng Diyos at sa ating sarili ay palaging guilty ang ating magiging kahatulan. At ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ipaglaban na natin ang lahat ng karapatan na meron tayo dito sa lupa, subalit sa araw ng paghuhukom, wala tayong anumang pwedeng isumbat sa Diyos kung bakit tayo papatawan ng walang hanggang kaparusahan. There's an infinite gap between us and God. At sabi po sa Isaiah 51 verses 1 and 2, Isaiah 51 verses 1 and 2, tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos at nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang katarungan po ng Diyos ang magbubunsod ng puot na ating tatanggapin mula sa Kanya. Dahil siya'y makatarungan, kailangan niyang sentensyahan ng kamatayan ang mga kasalanan. At doon po sa krus, nang sabihin ni Jesus na tetelestai, it is finished, nangangahulugan din na ganap pong naipataw ang parusa na dapat ay para sa atin. Ang sentensya ay naisagawa na, nakamit na ang hustisya, napaglubag na ang galit ng Diyos. At ikaw, ako, tayong mga pinili niyang makasampalataya sa takdang panahon ay malaya na mula sa kahatulan at sumpa dahil sa kasalanan. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kanyang ginawa sa ating mga buhay? Imagine, hindi na ikaw yung paparusahan. Hindi na ikaw yung mamamatay. Someone took the punishment that you deserve. And it's something na napagbayaran ng buo. It can never be taken back or taken away from you. Ito po ay secured na. Hindi ka na pwedeng akusahan pa. Malaya ka na mula sa mga pagkakamali at kasalanan ng nakaraan at napagbayaran na yun ni Jesus. Now, the enemy will tell you lies and may make you feel guilty about your past mistakes. But you can tell him, you can tell the enemy, no, you're wrong, mali ka. Jesus declared tetelestai. The sentence has been fully served. While it's true, nakamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit sa araw ng paghuhukom, ang tatanggapin ko ay buhay na walang hanggan sa biyaya ng Diyos. Biyaya, meaning hindi ko pinagtrabahuhan. Ito ay nakamit ko sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus na aking Panginoon na bago malagutan ang hininga ay nagsabing, naganap na. Tapos ko nang bayaran ang nararapat na parusang hinihingi ng katarungan at hustisya. Hindi lang po yun,
Sa halip na kamatayan at parusa, gagawaran ka pa ng buhay na walang hanggan at ng pribilehiyo na makasama siya sa langit magpasawalang hanggan. And pangatlo at panghuling ibig sabihin po ng salitang tetelestai. Ano nga po yung una? The debt has been fully paid. Pangalawa, the sentence has been fully served. And pangatlo at panghuli, the battle has been fully won. The battle has been fully won. Sabi po sa Genesis 3 verse 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. The seed of the woman will crush the devil's head. Ito po marahil ang isa at pinakaunang propesiya na naisakatuparan ni Jesus. Sa pasimula pa'y nakatadhana ng darating ang isang binhi ng babae na nakatakdang dumurog sa ulo ng ahas na tumukso kina Adan at Eva. Yun nga lang, hindi po sa paraang literal na naiisip natin. Paano nga ba tinalo ng Panginoong Hesus ang dyablo? Matapos na magtagumpay sa pakikipagdigma po noong panahon ng ating Panginoong Hesus, ang mga sundalo noon ay nagdideklara ng tagumpay sa pagsasabi ng tetelestai na ang ibig sabihin ay ganap na ang tagumpay. The battle is won o mission accomplished. Ito po ay sinasabi lamang kapag nalubos na ang tagumpay, kapag napatay o napasuko na ang mga kalaban, kabilang ang pinuno nito, at kumbaga ay secured na ang victory. Ginawa po ito ni Jesus hindi sa pamamagitan ng literal na pakikipagdigma o pakikipagpalakasan. Tinupad niya ang tiyak na katagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ang akala po siguro ni Satanas noon ay nagtagumpay na siya habang si Jesus ay nagdaranas ng hirap patungo sa kamatayan. Sayang-saya siguro si Satanas habang yung mga tao ay sumisigaw ng ipako, ipako. Tuwang-tuwa siguro si Satanas at nagdiriwang siya habang nakikita niya si Jesus na ilang beses nadarapa. Subalit ilang beses sinusubukang tumayo papunta doon sa krus ng Kalbaryo, dala-dala yung krus na mabigat pa sa kanya. Grabe siguro yung pagdiriwang ni Satanas nung sumigaw si Jesus nung mga unang salita na ating tinalakay kanina nung sinabi niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang hindi niya alam ay yun na ang paraan kung saan siya'y lubusang madadaig at mabibigo sa kanyang maitim na planong ibulid na kasama niya sa impyerno ang mga pinili ng Diyos na maligtas. Sabi po sa Colossus 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pananagumpay. Napahiya ang kaaway, napahiya si Satanas, akala niya panalo na siya. Yun pala siya ay, ang term ng iba'y na Miss Colombia. Tandaan niyo po yung Miss Universe noong 2015? Inawarda na yung Miss Colombia, siya na yung winner at nagsisigawan na yung kaniyang mga taga-suporta. Di ba? Baka ganun din si Satanas. Masobra pa dun yung pagdiriwang niya. Kasama ang kanyang mga kampon. Pero biglang inawat ng host at sinabing nagkamali yung announcement na Miss Colombia si Satanas. Nananagumpay si Jesus laban sa kamatayan at kasalanan na pangunahing gamit ni Satanas para paratangan, kontrolin at wasakin ang sangkatauhan. Ngunit dahil sa pananagumpay ni Jesus, ang kaaway ay wala nang anumang magagawa para wasakin at baguhin ang panukala ng Diyos. Wala na siyang dahilan para paratangan ang mga pinili ng Diyos na maligtas. At dahil bilad sa publiko ang kamatayan ni Jesus, ang kahihiyan ni Satanas ay lantading napapatunayan dahil ganap siyang nalupig at nawala ng kapangyarihan. Anumang pagsisikap niya para wasakin tayo, siya ay mananatiling talunan at mahina dahil ang ginawa ni Jesus ay may bisang hindi magbabago, hindi mababawi, hindi mapagsisinungalingan at epektibo magpasawalang hanggan. Totoong si Satanas po ay parang liyong umaatungal at naghihintay ng malalapa. Siya ay mapandaya, sinungaling, naghahari sa masamang mundo, mapanukso, mapag-akusa, mapanira, makapangyarihan at magnanakaw.
Subalit sa lahat ng pinaghaharian ni Kristo na yumayakap sa ganap na tagumpay ng kanyang kamatayan sa krus, si Satanas ay isang talunan na hindi dapat katakutan. Amen? Maaring siya ay makapangyarihan. Subalit ang Espiritu ni Kristo na sumasa atin ay higit na makapangyarihan sa anumang puwersa ng kaaway. The Spirit that is in us is far more powerful than that of the spirit in the world. Tinapos na ni Jesus ang laban doon sa krus. Maaari na tayong mabuhay hindi bilang mga talunan, kundi mga mapagtagumpay dahil kay Kristo na nagsabing, Tetelestai, the battle has been fully won. So if you're a Christian and is struggling in overcoming the works of the devil, o kung mananampalataya ka subalit natatakot ka pa rin kay Satanas, kailangan mong tandaan na kay Kristo Jesus, ganap na ang tagumpay. At dahil ganap at lubusan na ang tagumpay na iyon, hindi na iyon mawawala, hindi mababawi, hindi magbabago, o mapapawalang bisa. Kaya pakisabi po sa katabi, we are victorious in Christ Jesus. Sa akin pong pagtatapos, kapag ako po ay inspired sa pagsusulat, hindi ko maiwasan na nagkakaroon ng rhymes yung aking mga inasulat. Kaya, let me end through this, let's say, a sort of poetry. Naganap na. Hindi ito higbi ng pagkatalo. Hindi ito ungol ng pagkalugmok. Hindi ito buntong hininga ng pagkatalo sa krus. Ito ang huling sigaw ng isang hari na alam niyang natapos niya ang laban. At sa huling hininga, sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng sigaw at katahimikan, sa pagitan ng dugo at luha, bumitaw siya ng mga salitang hindi basta salita, kundi panata. Naganap na. Ang utang, binayaran. Ang sugat, ginamot. Ang pader, giniba. Ang puot, hinarap. Ang layo, nilakbay. Ang dilim, tinalo ng liwanag. Ang Diyos na walang kasalanan, tinanggap ang lahat ng parusa para sa mga gaya nating paulit-ulit na nagkasala, mga taong walang kapag-apag-asa. Isang hininga, isang sigaw, isang tagumpay, naganap na. Alam niyang ilang segundo na lang ang natitira bago tuluyang malagutan ang hininga. Tinipon ang natitira pang lakas para magsalita at sabihin sa langit, sa mundo, sa mga naroong sundalo at sa iyo, natapos na. Tinapos niya na ang lahat ng pwedeng paratang at parusa. Nang sabihin niyang tapos na, ang ibig sabihin ay tapos na. Wala na siyang dapat patunayan pa. Wala na siyang kailangang gawin pa dahil ang kanyang ginawa ay hindi kulang. It is a finished work on the cross. Nang sabihin niya yon habang nasa gitna ng paghihirap at pagdurusa, ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? Hindi kaya ikaw? Hindi kaya ako? Hindi kaya yang katabi mo? Hindi ba lahat ng makasalanan na nakatakdang maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, wala ka pa sa mga oras na yon, pero sa mga oras na yon, nasa isipan ka na niya. Doon din sa krus, ay ganap ding na ipakita ang pagmamahal niya para sa iyo. Alam ko na may mga pagdududa at takot ka. Malamang narinig mo na ng ilang ulit, ngunit sa pagdaan ng araw at sa pagharap mo sa maraming pasakit ay tila nakalimutan mo na, kaya hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang kwento kung saan ang pinakamalaki nating problema ay pinatumba at pinawalang bisa gamit ang dalawang mahiwagang salita niyang, tapos na. That is also the perfect proof of His love for you. Tapos na, tapos na. Yan ang binitawan niyang salita. At sa pagtatapos na yon, nilikha niya rin ang isang panibagong simula. It is finished marks not just the end of something but also the beginning of something new. Nawasak ang tabing ng templo. May access na tayo sa Diyos. At sabi sa Hebreo, we now have the confidence to go to the holy place because of the blood of Jesus. No more sacrifices. No more barrier. Jesus opened up a way for us to have a personal relationship with God. This new life is a life of grace. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin personally? Christianity is not about what we can do. It's about what Jesus has already done. Let's rest in this truth and let it transform the way we live, knowing Him and making Him known. We are no longer under the law trying to earn God's favor. At sabi po sa Roma 6,
sin will have no dominion. Kaya as recipients of this grace, let us now live proclaiming this finished work. Purihin po ang salita ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa ating panghuling paksa ngayong hapon. Ako po ay nasa Lucas chapter 23, verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Sa lahat ng karanasan ni Jesus, sa kanyang paghihirap, ay nagwakas sa pagsasabing, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito yung huling salita na binigkas ng Panginoong Jesus bago siya mamatay. At yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Bakit mahalagang pag-usapan ng mga huling salita sa panahon ng kamatayan? Sapagkat iyon na naghahayag ng nilalaman ng puso ng isang tao. Kaya bago mamatay, ang mga huling sandali at huling salita na gagamitin ng isang tao ay upang ihayag ang pinakamahalagang bagay na nais niyang sabihin. Gaya ng tinalakay ni Doktora kanina na yung pagtatagubili ng Panginoong Jesus kay Juan sa kanyang pinakamamahal na anak. At marahil ang mahalagang mga bagay pa ay yung pinakamahalagang habilin. Paghahanap sa kanyang pinakamamahal na anak, marahil o asawa, pagpapadama ng pagmamahal, pagiging ng patawad, o pagpapaalam sa mga maiiwan kung mayroong pagkakataon. At ang mga maiiwan naman ay matamang nakikinig sa lahat ng mamahalagang sasabihin ng taong marahil ay malapit ng mamatay. At doon niya masasabi ang lahat ng pinakamahalagang bagay. At kung kayo meron na sigurong mga mahal na sa buhay na nawala, ay nakatitiyak akong hanggang ngayon natatandaan pa ninyo yung pinakamahalagang habilin niya sa inyo. At sinabi nga, sumigaw si Jesus ng malakas, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi niyo'y nalagot ang kanyang hininga. Ang huling salita ng Panginoong Jesus ay tatagubilin ng kanyang espiritu sa Diyos Ama. Sinabi niya yon at pagkatapos, ang sabi, nalagutan siya ng hininga. Ano kaya ang mahalagang itinuturo sa atin ng talatang ito? Bakit kailangan ni Jesus na isigaw? Hindi ba pwedeng pabulong? Hindi ba pwedeng mild lamang? Hindi ba alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya at sa kanyang espiritu matapos siyang mamatay? Kailangan pa ba niyang sabihin ang mga katagang ito? Kailangan pa bang iparinig sa mga naroon para maisulat ang mga katang ito sa banal na kasulatan? Naniniwala akong alam ni Jesus ang mangyayari sa kanyang buhay dahil ito'y nakadetalye pa bago pa magsimula ang paglikha. Kaya ako'y naniniwala na mayroong pinakamahalagang mensahe sa atin ngayong hapong ito, ang sigaw ni Jesus na dapat nating maunawaan ngayong hapong ito. Nang sabihin ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Iyon ay pagpapakita ng kanyang ganap o lubos na pagtitiwala sa Diyos. Sa ibang salin ay tinignan ko yan, sabi, kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay sa Ama. Sa panahon na magtatapos
ang kanyang paghihirap sa krus, sinigurado ni Jesus na mabibigas niya ang kanyang confession o kapahayagan ng kanyang pagtitiwala at seguridad sa kanyang Ama. At mula sa salitang ito, naipakita ni Jesus ang ilang pinakamahalagang bagay sa oras ng kanyang kamatayan. Mayroon 3 mahalagang bagay sa oras ng kamatayan. Una ay yung kaugnayan sa Diyos. Ang pangungusap ni Jesus ay nagsimula sa salitang Ama. Mahalaga pong itanong natin ngayon kung sa darating ang oras ng kamatayan, matatawag mo din kayang Ama ang Diyos? Tinignan ko ang kahulugan ng Ama ay nangangahulugang proteksyon o seguridad. Sa buhay natin ito, proud tayo kapag tayo merong koneksyon sa mga taong sikat o makapangyarihan. Proud tayo na kapag meron tayong kamag-anak na mga sikat o isang dakila o isang popular, kahit kuminsan nga ito'y kaapelyedo lamang natin, ay ipinagmamalaki natin at sinasabi nating mayroon tayong kaugnayan sa taong iyon. Wala namang masamang sa pagsasabing iyon dahil yun ay nagpapakita ng ating kaugaliang Pilipino na labis na nagpapahalaga sa mga kaugnayan at pakikisama. Subalit, minsan ba'y natanong natin kung kaninong kaugnayan ang pinakamahalaga na dapat na meron tayo? Anong klaseng kaugnayan ang dapat nating tunay na i-appreciate at ipagmalaki? Sa panahon ng kamatayan, iisang kaugnayan lamang ang magmamatter. Sa oras ng nabawian ka ng buhay, isang kaugnayan lamang ang mahalaga. Ano po yung bagay na yon? Walang iba kundi ang kaugnayan natin sa Diyos Ama. Ito ang malaking tanong. Matatawag mo kayang Ama ang Diyos sa panahon ng kamatayan? Kung oo ang sagot mo, gaano yun katotoo? At ang isa pang tanong, may tuturing ka din kayang kanyang anak? Ito'y isang tanong sa atin na napakahalaga na dapat nating matiyak at masagot. Hindi lamang kapag malapit ka ng mamatay, kundi kahit ka ngayong malakas ka pa, dapat mong matiyak na ito. Dahil hindi natin alam ang oras ng ating buhay. Kailangan matiyak upang pagtibayin ang seguridad na meron tayo sa Diyos Ama. Kung tayo ba'y kabilang sa mga pinili niya. Sabi sa Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pag-aalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Sa ibang version, ang sabi, ngayon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ating tinanggap at totoong pinaghari sa ating buhay, maaari na nating matawag na Ama ang Diyos. Hiwalay sa Banal na Espiritu na naglangkap sa atin ng mga benepisyo sa krus, wala nang iba pang maaaring maging marka o palatandaan ng pagiging anak ng Diyos. Hanggat hindi tayo pinananahanan ng Banal na Espiritu, mananatili tayong anak ng kapuutan na kinasusuklaman ng Diyos. Hahatulan ng parusa at walang hanggang mapalayo sa masaganang mapalayo sa Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi basta lamang tumatawag ng Ama o Panginoon. Kagaya rin ng mga taong
tumawag kay Jesus na Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ito tinanggap ni Jesus. Ito'y sinabi sa Matthew 7:23. Marami nagsasabing, Panginoon, ako po'y naging bahagi ng gawain, nagpalayas ng demonyo, nangaral ng salita ng Diyos. Pero ang sagot ng Diyos, kailan may hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin. Hindi ba ito isang napakalaking kabiguan kung sa kamatayan ay tatawag ang isang tao sa Diyos na Ama, Ama, ngunit sasabihin naman ng Diyos, hindi kita nakikilala, hindi kita anak. Tinawag ko po itong pinakamalaking kabiguan. Kailan ba maituturing na anak ng Diyos ang isang tao? Sabi sa Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong uri ng pagtanggap ang kinikredit ng Diyos para maging anak niya? Yung totoong nagsisi at tumalikod sa kasalanan at tinanggap siya bilang totoong Panginoon ng kanyang buhay. Dahil sa katiyakang yon, doon nagkakaroon ng kaugnayan tayo sa Diyos. At magtatakda nga kung tayo'y tatanggapin ba o dadalhin ba tayo sa paraiso o itatapon sa impyerno. Kung dito pa lamang sa lupa ay malaking pagbabago, ginhawa at kapayapaan ang nararanasan at nararamdaman natin kapag secured tayo sa katotohanan ang Diyos ang ating Ama. Hindi ba secured tayo kapag tiyak natin ang Diyos ang ating Ama? Hindi ba sobrang kapanatagan ang ating nararamdaman nang sabihin sa Biblia na sa Mateo 6:8, alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Sa Matthew 7:11 ay sinabing, kung ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang anak, gaano pa kaya ang ating Amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Nakita po ninyo na dito pa lamang sa lupa ay nagbibigay na ng labis sa seguridad at kapayapaan ang Diyos na nasa langit na itinuturing nating Ama. Ngunit ang totoo, ma-appreciate natin ito sa ating kamatayan dahil mas mahalaga at pangwalang hanggan ang kaugnayang meron tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, ang tatay natin, magagawa nating tumawag, lumapit at magsabing, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Sa oras ng kamatayan, punong-puno ng kapayapaan ang mga taong makatatawag sa Diyos ng Ama. At habang kakilakilabot naman at pagkatakot ang nararamdaman ng mga taong hindi niya kinikilala bilang anak. Dahil sa oras ng kamatayan, ikaw lamang at ang Diyos. Bagamat napakaganda sa pakiramdam natin na kapag tayo malapit ng mamatay, ay surrounded tayo ng mga mahal natin sa buhay. Hindi ba yun ang gusto natin? Kapag malapit na tayo mamatay, ay tinatawag natin ang mga malapit nating kaibigan, kamag-anak, mga magulang, mga kapatid. Pero sa oras ng kamatayan, ang Diyos lamang at saka ikaw. Naway ngayon pa lamang sa buhay na ito, nararanasan natin ang biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Sa panahon ng ating kamatayan, ay puno tayo ng pag-asa at kapayapaan dahil malaya nating maipapahayag na ang Diyos, ang ating Ama, at sa mga kamay niya ay maipagtatagubilin din natin ang ating kaluluwa. Pangalawa, na mahalagang bagay sa oras ng kamatayan ay yung pananalig. Sabi sa English version, then Jesus, calling out with a loud voice, said,
Father, into your hands I commit my spirit. Maliban sa kaugnayang meron siya sa Diyos Ama, ipinakita rin ni Jesus sa sigaw na ito ang kanyang lubos na pagtitiwala. Into your hands I commit my spirit. Sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking espiritu. Kilalang kilala niya ang kanyang Ama. Kilalang kilala niya ang Ama bilang sovereign sa lahat ng bagay. Sa kamay ng Diyos, ligtas ang ating espiritu. Hindi ba yun ipagpapakita ng isang mataas na level ng pag-surrender, pagsuko, pagtitiwala, para sabihin, Panginoon, sa iyo ang aking buhay. Ikaw na po ang bahala sa akin. Sa mga pagkakataong ito, hindi natin alam ang mangyayari o wala sa atin ang kontrol ng ating buhay. Hindi ba ang unang lalapitan natin sa panahon na tayo'y mamamatay, ang nilalapitan natin ay ating mga magulang, ating mga mahal sa buhay? Ano ang itinuturo sa atin ng katotohanan? Itinuturuan tayo na magtiwala tayo ng higit sa Diyos kaysa mga bagay na nakasurround sa atin. Bagay na lalong-lalo na sa ating buhay spiritual. Lalo naman sa panahon ng kamatayan na ang concern ay ang buhay na walang hanggan. Marami mga tao kung tatanungin mo at sasabihin mo, sakaling mamatay ka, saan ang punta ng kaluluwa mo? Maraming mga tao, ang sagot ay, sana'y sa langit. Ang iba naman ay, hindi ko alam, na ang ibig sabihin ay walang katiyakan. Ang mas masakla pa, ay ang mga tao na nag-iisip na ang patutunguhan nila ng kanilang kaluluwa ay depende sa kung anong mabuting bagay ang ginawa nila, kung alin ang mas madami na ginawang mabuti o masama, na kapag maraming ginawang mabuti, ay nasa piling siya ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, alam natin na iyon ay maling paglagakan ng tiwala. Hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa ang ating kaligtasan. Kahit sa kamatayan ay nagbigay ng halimbawa na dapat tularan si Jesus. Ang sabi niya, Father, into your hands, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Magkakamali pa ba tayo kung ang ating buhay ay pinagkakatiwala natin sa Diyos ng totoo? Ang ating buhay na walang hanggan? Mawawalan pa kaya tayo ng kapanatagan at kapayapaan kung alam nating ang sinasampalataya nating Diyos ay buhay at tunay? Sa pag-aaral natin ng buhay na katotohanan, nakilala natin ang Diyos bilang walang hanggang Diyos, makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat, banal, matuwid, mapagmahal, mapagbiyaya, mapagpatawad, nag-uumapaw sa kabutihan at katotohanan, hindi nagbabago at hindi kailanman mapapag-aalinlanganan. Kung maunawaan lamang natin ang mga katotohanan ito, matitiyakong magiging payapa tayo dahil tama at totoo ang Diyos na meron tayo. Hindi na tayo mangangamba kung dumating man ang oras ng ating kamatayan dahil naging maayos naman ang katayuan natin sa harap ng Diyos dahil tayo'y nagsisi, sumampalataya kay Jesus at tayo'y secured sa Kanya. Bago namatay si Jesus, dumaan siya sa maraming mga kamay. Mula sa kamay ng traidor na itinuturing niyang kaibigan, sa kamay ng mga kawal na dumakip sa Kanya, kamay ng mga punong saserdote at mga tao na nais saktan siya, sa kamay ni Pilato na naghugas ng kamay upang
mawala ng pananagutan sa pagpako sa krus, sa kamay ng mga kawal ng gobernador na humubad sa kanya, mga kamay na nagputong ng koronang tinik, mga kamay na humampas, bumugbog, at mga kamay na nagpako sa krus, doon sa krus. Sa kahuli-hulihan, bago malagutan ng hininga, pagkatapos dumaan sa maraming mga kamay ng paghihirap, sinabi niyang napakalakas, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang buhay ni Jesus ay nagwakas sa kamay ng Diyos. At yun ang may tuturing kong pinakamagandang kamatayan. Sa Diyos nagmula ang buhay, dapat sa Diyos din nagtatapos ang ating buhay. Maraming mga kamay ang umaabuso at nanakit kay Jesus, pero alam niyang sa kamay ng Diyos na makapag-iingat sa kanyang espiritu. Sa atin din pong mga buhay, dumaan tayo sa maraming mga hirap. Ngunit sa kahuli-hulihan, sa kamay tayo ng Diyos magpakukup. Susuko at mamamatay. Sumuko at magtiwala. Nakakatakot mamatay na malayo sa kamay ng Diyos. Kaya nga maraming natatakot na mamatay dahil malayo sila sa kamay ng Diyos. Ngunit ang totoong nanalig sa Kanya, wala kang dapat ikatakot. Ngunit kung sa kamatayan ay alam mong yayakapin ka ng Diyos, naniniwala akong payapa tayo, panatag at ligtas. Maasahan mo ang kamay ng Diyos para i-secure ang iyong espiritu. Pangatlo po at panghuli, ang pinakamahalagang bagay sa oras ng kamatayan ay yung patutunguhan ng iyong espiritu. Sabi po sa Juan 14, talatang 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Sa English po ay ang sabi, in my Father's house there are many mansions. Gaano man naging maayos at sagana ang buhay natin sa mundo, lahat ng meron tayo ay iiwan din natin. Gaano man karami ang ating nagpundar, lahat ng iyon ay mawawalang kabuluhan. Tama ang sabi ni Job, ipinanganak akong walang dala at mamamatay akong walang dala. Kaya sa panahon ng kamatayan, pagkatapos ng mahabang pagpapagal at paglalakbay, may isa lamang mahalagang tanong. Alam mo ba kung saan pupunta o tutungo ang iyong espiritu? Gusto ko pong ulitin. Sa panahon ng kamatayan, pagkatapos ng mahabang pagpapagal at paglalakbay, alam mo ba kung saan tutungo ang iyong espiritu? Kahit naman sa buhay na ito sa mundo, isang napakalungkot na karanasan pagkatapos na mapagod at magtrabaho, ay hindi mo alam ang iyong uuwian. Lalo pa kaya sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng malinaw na instruksyon. Ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako doon, ay paghahanda ko kayo at kakaunin ko kayo. Ngunit ang mga alagad, katulad ni Tomas, ay waring hindi naiintindihan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, Panginoon, saan po ang tungo ninyo? Hindi ko po alam ang pupuntahan. Meron pa ba sa iglesyang ito na matagal ng mananampalataya, pero hanggang ngayon hindi pa niya nalaman ang patutunguhan ng kanyang espiritu? Sana'y wala na ditong hindi alam kung saan ang iyong pupuntahan. Dahil napaka-delikado. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ang iyong buhay. Kaya mahalagang itanong,
Kabilang ka ba sa titira sa mansyong inihanda ni Jesus? Mabigat at nakakatakot ang tanong na iyan, lalo na sa mga taong walang katiyakan. Pero sa mga taong tunay na tumalima kay Jesus, wala nang anumang pag-aagam-agam o pagdududa. Pwede bang matiyak ang patutunguhan ng ating kaluluwa kahit tayo buhay pa? Ang sabi sa unang Juan 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sa ibang salin po ay sinabi na, isinusulat ko ito upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay mayroong buhay. Tiniyak ng Diyos na ang buhay na walang hanggan ay mapapasa iyo kung ikaw ay tunay na nanalig sa Kanya. Mayroon. Hindi sinabi niyang magkakaroon. Mayroon. Tiniyak na sa oras ng kamatayan, kung ikaw ay totoong nanalig, sumampalataya, nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, sabi na ang pangako ng Diyos, mayroong buhay na walang hanggan. Kahit ang Panginoong Jesus, alam niya na kahit ang kanyang katawang lupa ay mapupunta sa libingan, alam niya ang kanyang espiritu ay uuwi naman sa tahanan doon sa langit sa piling ng Ama. Totoo din yan sa atin, mga kapatid. Kung totoong sumampalataya tayo sa Diyos. At pwede nating i-commit ang ating espiritu at kaluluwa sa ating Ama. Kung si Jesus nga ay namatay at muling nabuhay, may katiyakan din tayo na mga sumampalataya sa Kanya, na tayo man ay muling bubuhayin sa huling araw, luluwalhatiin at uuwi sa tunay na tahanan. Tayong lahat ay mamamatay kung kailan ay hindi natin alam. Ngunit, ang destinasyon ay maaari nating matiyak. Tayo ba ay kabilang sa anak ng Diyos na pinatawad sa ating mga kasalanan at binigyan ng marka ng Banal na Espiritu bilang patunay na tayo ligtas? Tayo ba'y nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay para sa atin? Ilan lamang yan sa mga tanong na dapat nating pagmunimunihin. Kailan ang tamang panahon para magsiyasat ng ating sarili? Sinabi sa kanina na nabanggit na ating tagapagsalita sa 2 Corinto chapter 6 verse 2b, ang sabi, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo ngayon ang tamang panahon na nararapat. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Mahalagang paalaala ito sa atin, mga kapatid, ngayong hapon. Ngayon ang tamang oras upang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Magsisi, magbagong buhay, at sumampalataya sa Kanya. Naalala ko lang po yung 2 salarin na kasama ni Jesus sa krus na nakapako sa krus. At naniniwala akong yung oras na yun na encounter nila sa Diyos. Encounter nila sa Diyos. Ngunit ang isa ay nagsabing, kung ikaw ang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ang kakayanan ni Jesus ay kanyang minaliit. Ngunit ang isa ay nagsabi na, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ang dapat maparusahan. Tayo ang dapat magbata ng parusang ito. At kinilala niya ang kanyang buhay sa harapan ng Diyos na siya'y makasalanan at nangangailangan siya ng tagapagligtas. Nang encounter na yon, hindi na pinalagpas ng isang salarin
Siya'y nakatakdang parusahan. Talagang totally nakatakda na siya. Pero nang baguhin ng Diyos ang kanyang isip, encounter siya ng Diyos, sumunod siya sa Diyos. Hindi naging matigas ang kanyang ulo. Kinilala niya na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. At ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na sa langit. At ang sabi ng pangako ng Panginoon, ngayon day isasama kita sa paraiso. So, sa panahon ng kamatayan, mahalaga na meron tayong kaugnayan sa Diyos, meron tayong pananalig, at alam natin ang patutunguhan natin ng ating Espiritu. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita.